Makapigil hininga ang pagsagip sa mahigit 20 individual sa rumaragasang ilog sa Zamboanga City. Sa lakas ng agos at taas ng tubig, kinailangang gumamit ng lubid para isa-isa silang maitawid. Nirescue rin ang isang alagang aso. Ligtas ding nakatawid ang isang kalabaw. Ayon sa mga rescuer, biglang tumaas ang tubig habang naliligo ang mga tao sa ilog. Natrap naman ang babaeng yan sa ilalim ng tulay sa Davao City. Habang nakakapit sa lubid at lumalapit sa rescuers, natangay pa siya ng lakas ng agos ng ilog. Nailigtas din siya. Nagpapahinga raw sa ilalim ng tulay ang babae nang tumaas ang tubig. Kulto kung tawagin ni Senator Risa Ontiveros ang isang organisasyon sa bundok ng Surigao del Norte. Inireklamo ang grupo ng pananamantala at persahang pagpapakasal sa mga menor de edad nilang kasapi. May report si Mav Gonzales. Malaparaisong langit ang pangako, pero bangungot daw ang sinapit ng ilang menor de edad sa kamay ng isang grupo sa Surigao del Norte. Sa kanyang privilege speech, isiniwalat ni Senator Risa Ontiveros ang umano'y pang-aabuso ng grupong Socorro Bayanihan Services sa mga menor de edad nilang miyembro. This is a harrowing story of rape, sexual violence, child abuse, forced marriage, perpetrated on minors by a cult in the municipality of Socorro, Surigao del Norte. Ang pinuno nito, isang J. Renz Kilario alias Senyor Aguila na nagpapakilala raw bilang bagong Jesus. Ayon kay Hontiveros, lumabas si Senyor Aguila nang tumama ang isang lindol sa Surigao del Norte noong 2019. Sinabihan niya ang mga tao na sumama sa kanya sa bundok na ang tawag ay kapihan dahil iyon daw ang langit. At ang hindi sumama sa kanya ay masusunog sa impyerno. Libo-libo raw ang sumama sa kanya, pati mga guro't empleyado ng gobyerno. Mahigit 800 estudyante ang sumapi kasama ang mga magulang nila. Doon na raw sa komunidad sa bundok, inabuso ang ilang menor de edad. Sa kaskapihan nga, dito ko giminjo sa akong kabatanon, giminjo ko ni Jeren Skelario nga among gituuhan na siya among Ginoo. Ug ako pud usa ka minor nga gihanjo ni Jeren Skelario nga makig 6 nga akong pagkabata 13 years old giparisan kog 21 years old ning hanjo ko sa ginikanan nga ipabuwag ko kay dili ko ganahan pa maminjo kay gusto kog mo-eskwela, pero iingog akong nanay nga kani ang kinahanglan gud ta mo sunod kay mamay sugo sa atong Ginoo. Sabi ng isa pang menor de edad na nakatakas, armado ang kulto. Na gusto mas paksol inagi na nagakita ko na sundang mga aromas. Sa kanilang Facebook page, isa raw people's organization ang Socorro Bayanihan Services at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. Sabi ni Hontiveros, makapangyarihan at mapera ang grupo. Kinokolekta raw nito ang nasa kalahati ng natatanggap na ayuda at pensyon ng mga miyembro nito. May natanggap ding impormasyon si Hontiveros na pinopondohan ng droga ang grupo. Ayon kay Hontiveros, 8 bata ang nakatakas nitong Hulyo at nasa pangangalaga ngayon ng lokal na pamahalaan at DSWD. Pero ang problema aniya, pilit ibinabalik sa bundok ang mga bata gamit ang pera at impluwensya ng grupo. Bumuo na raw ng task force si Socorro Mayor Riza Timkang para umaksyon laban sa grupo. Pinabulaanan ng grupo ang mga alegasyon. Pumunta na po dito yung mga police, they have conducted po their investigations. Wala po ditong armas, wala din pong drugs. Itinuturo nila ang mga kalaban sa politika na nasa likod ng akusasyon. Ang pondo rin daw nila ay mula sa voluntaryong donasyon ng mga miyembro. Fabricated lies yan. We are filing a case for them for kidnapping, for a serious illegal detention. Mav Gonzales nagbabalita para sa GMA Integrated News. Umaalma ang dating pari sa Borongan Eastern Samar na pinatanggal umano ni Pope Francis dahil sa pang-aabuso ng mga menor de edad. Tanong niya, nasaan ang kasulatan mula Vatican na nag-uutos na sibakin siya sa pagkakapari? May report si Marisol Abdurrahman.
Mismong si Pope Francis daw ang nagpatanggal sa hanin ng mga pare kay Pio Cultura Aclon. Ayon yan sa kinabibilangan ni Aclon noon na Diocese of Borongan. Hindi binanggit sa pinost nilang anunsyo kung bakit tinanggal si Aclon. Pero ayon sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, dahil yan sa umano'y kaso ng sexual abuse ng mga menor de edad. Huli raw na nilbihan si Aclon sa minor seminary sa Borongan, Eastern Samar. Pagtitiyak ng CBCP, walang cover-up sa mga kaso ng pang-aabuso na kinasasangkutan ng mga pari. Ilang ulit na rin daw na humingi ng tawad si Pope Francis sa mga biktima ng pang-aabuso ng simbahang Katolika. Nangako rin daw ang Santo Papa na pananagutin ang mga nang-aabuso. Tumangging magbigay ng pahayag si Aclon, pero ipinost ang sulat ng kanyang abogado kay Diocese sa Borongan Bishop Crispin Vargas na nagdedemand na ilabas nila ang desisyon ng Santo Papa kaugnay sa pagtanggal kay Aclon. Ipinunto rito na walang ipinapakitang desisyon ng Vatican o liham mula kay Pope Francis. Ni wala nga raw ipinapakitang patunay sa mga aligasyon laban kay Aclon. May 7 araw daw ang Diocese of Borongan para ilabas ang desisyon ng Santo Papa, kundi maghahabla si Aclon. Sabi naman ng legal advisor ng Aclon na si dating Sandigan Bayan Justice Harriet Demetrio, pinahiya at siniraan si Aclon. Dapat nabigyan daw muna ng kopya si Aclon ng kasulatan mula sa Vatican bago nag-post ng abiso ang Diocese of Borongan kaugnay sa pagpapatalsi kay Aclon. Sabi ng CBCP, Diocese of Borongan ang makakapagbigay ng detalye sa issue. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng Diocese of Borongan. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasunod ng price cap sa bigas, palay naman ang tinakdaan ng bagong presyuhan ni Pangulong Marcos na siya ring namumuno sa National Food Authority Council. 19 pesos hanggang 23 pesos kada kilo ang magiging buying price ng NFA Dry o tuyong palay. 16 pesos hanggang 19 pesos naman sa wet o yung bagong aning palay. Paraan daw ito para matiyak ang magandang kita ng mga magsasaka. Panawagan naman ng grupong Sinag, tanggalin na ang price cap sa bigas dahil nagsimula na ang anihan. Pero para sa bantay bigas, higit sa usapin ng presyo, dapat daw tutukan din ang pagpaparusa sa mga nananamantala sa presyo ng bigas. Durog at patay na ang mga coral sa 2 bahura na nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Base yan sa survey ng Philippine Coast Guard nitong Agosto sa Escoda o Sabina Shoal at sa Rozul o Iroquois Reef. Nitong Hulyo, nakita na rin ng AFP Western Command ang mga sirasirang coral sa Rozul Reef. Ayon sa PCG, madalas tambayan at puntahan ng mga barko ng China ang mga bahura. Pero wala pang matibay na ebidensya ang Coast Guard na mga Chinese fishing militia vessel ang may kagagawan sa mga wasak na coral. Para naman kay dating Senior Associate Justice Antonio Carpio, dapat humingi ng tulong ang gobyerno sa UP Marine Science Institute para magsagawa ng scientific assessment sa sira. Isang Philippine Eagle na ipinadala para sa breeding program sa Singapore ang pumanaw. Pinag-uusapan pa kung magpapadala ulit ng Philippine Eagle doon para makasama ng babaeng agila na nananatili roon. May report si Jonathan Andal. Siya si Gio Thermica o Gio, ang kauna-unahang lalaking Philippine Eagle na dinala sa Singapore mula sa Davao noong 2019. Pero makalipas ang 4 na taon, nito lang September 7, namatay si Gio Thermica dahil sa matinding impeksyon sa baga. We're very sad to share that our 19-year-old male Philippine Eagle, Gio Thermica, sadly passed away. Despite our best efforts, Gio lost his fight to the infection. Naulila ni Gio ang kanyang kapares, ang babaeng Philippine Eagle na si Sambisig, na kasama niyang dumating sa Singapore noong 2019 sa ilalim ng loan breeding program ng 2 bansa para iligtas sa pagkaubos ang mga critically endangered ng pambansang ibon ng Pilipinas. Ito yung hawla ni Gio Thermica, ito naman yung hawla ni Sambisig. May harang sila dito na dobleng mesh net. Hindi pa sila nagsama sa isang hawla dahil hindi pa ganun katindi yung nabubuo nilang bond sa isa't isa. Baka mag-away. Pero tuwing gabi, magkatabi or magkalapit silang matulog doon sa may nets nila. Mas manipis lang yung mesh wire o mesh net na harang nila doon kaya mas nakikita nila yung isa't isa. Pero ngayon, wala nang kasamang matulog si Sambisig.
Sinisiguro ngayon ng Manday Wildlife Reserve na kinakaya ni Sambisig ang pagkawala ng kanyang kapares. Pag-uusapan daw ng Pilipinas at Singapore kung magpapadala ulit ng lalaking agila sa Manday Wildlife Reserve bilang kapalit ni Geothermica at makakasama ni Sambisig. That is really up to government. Ang idea kasi nito is to ensure na meron tayong fallback o genetic resources if something catastrophic happens to our eagles here in the Philippines. Jonathan Andala, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ang pag-internalize ni Barbie Forteza bago ang makapigil hiningang eksena na ipinalabas sa Maging Sino Ka Man. Noong Biyernes, napanood ang paghabol sa karakter ni Barbie Forteza habang nakamotorsiklo hanggang sa mahulog siya sa ilog at makaahon sa putikan. Sa paghahanda pa lang, ramdam na ang emosyon ni Monique. Quiet. Quiet. Atras tayo, atras. Higit 3 milyon ang views sa TikTok ng behind-the-scene footage ni Barbie habang nag-i-internalize. Nag-top 2 sa Billboard 200 ang debut album ni V ng BTS 4 days after i-release. Dalawang Pinoy pop group naman ang kumpirmadong dadalo sa Asia Artist Awards 2023 na gaganapin sa bansa sa Disyembre. Kilalanin sila sa report ni Aubrey Carampel. Dagdag sa power lineup ng Asia Artist Awards 2023 ang subunit ng K-pop group ng 17 na BSS. Makakasama rin nila ang all-Filipino global pop group na Horizon at ang Pinoy Pop Kings na SB19. Bukod sa AAA 2023, muling ire-represent ni na Pablo, Stel, Ken, Justin at Josh ang Pilipinas sa ASEAN Korea Music Festival Round 2023 sa Jakarta, Indonesia next month. Yan ang For Us single sa layover album ni V ng BTS na nakapasok na sa Billboard 200. Na-secure ng kanyang debut album ang top 2 spot ng American Music Chart. Mag-e-enlist na sa military service ang actor-rapper na si Kim Min-jae. Sa kanyang official fan cafe, ipinaabot ni Min-jae ang kanyang pasalamat sa love and support ng fans. Maa-assign si Min-jae sa military band pagkatapos ng kanyang basic military training. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation. Ako po si Maki Pulido para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan sa ngalan ni Atom Araulio, ako si June Veneracion mula sa GMA Integrated News. Ang News Authority ng Pilipino.